Naging makabuluhan ang buong linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung ano-anong mga aktibidad ang kanyang dinaluhan at isinagawa. Alamin sa ulat ni Kenneth Pasyente. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsaksi sa paglagda sa Laguindingan International Airport Public-Private Partnership Project Concession Agreement. Ang 12.75 billion project na ito ay naglalayong ayusin pa ang pasilidad ng paliparan para sa mas komportableng biyahe ng mga pasahero na ayon sa Pangulo ay paraan para mas mapalakas pa ang sektor ng turismo lalo na sa Northern Mindanao. Dagdag pa rito ang pagbuo ng mas maraming trabaho na makapagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Pinangunahan din ng punong ehekutibo ang 2024 Metro Bank Foundation Outstanding Filipinos kung saan kinilala ang 10 natatanging individual na nagpakita ng matatag na dedikasyon sa gitna ng pagsubok. Hinikayat niya ang mga awardee na ipagpatuloy ang kanilang mga layunin na malaki ang epekto sa kanilang komunidad. Iprinisinta rin sa Pangulo ang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Joint Memorandum Circular na naglalaman ng mga hakbang para tugunan ang kagutuman at kahirapan sa bansa. Giit ng Pangulo, patunay ito sa adhikain ng administrasyon na itaas ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino, kasabay ang pagtiyak na sabay-sabay ang pagkilos ng mga ahensya ng gobyerno para makamit ang zero hunger sa Pilipinas. Martes, nanguna ang Chief Executive sa isang sectoral meeting kung saan natalakay ang Walang Gutom 2027 program ng DSWD. Dito iginiit ng Pangulo na on track ang naturang programa matapos bumaba sa 700,000 households noong 2023 ang itinuturing na food poor, mula yan sa dating 1 milyon noong 2021. Miyerkules, pinangunahan ng Pangulo ang pagbubukas ng isang pribadong distribution center sa Laguna. Ipinunto ng Pangulo na malaking bagay ito sa pagpapatibay ng ekonomiya at pagpapalakas ng logistics sector ng bansa. Magbubukas din anya ito ng oportunidad lalo na sa mga probinsya sa pamamagitan ng pagbuo ng mga trabaho. Nanguna rin ang Presidente sa distribusyon ng nasa 70 patient transport vehicles mula sa PCSO para sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa bansa. Parte pa rin ito ng layunin ng pamahalaan sa pagpapalakas ng healthcare at matiyak ang mabilis na access ng publiko sa medical services. Nakaisa rin ang punong ehekutibo sa selebrasyon ng ika-70 taong anibersaryo ng PCSO, kung saan kinilala niya ang dedikasyon nito sa pagtulong sa mga Pilipinong nangangailangan. Hinimok ng Pangulo ang PCSO na patuloy na magserbisyo sa publiko ng may malasakit sa darating pang henerasyon. Nitong Biyernes, dumalaw ang Pangulo kasama ang kanyang ina na si dating unang ginang Imelda Marcos sa puntod ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. kasabay ng paggunita ng undas. Nagpaabot din ng pakikiisa ang Pangulo sa publiko sa pag-alala sa kanilang namayapang mahal sa buhay. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.